Welcome to Donmar TV News Channel. The Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan Cusi Wing expresses support to Senator Christopher Bongo's decision to withdraw from the presidential race. Nel Maribohok will tell us why live. Good evening, LC. PDP Laban President Energy Secretary Alfonso Cusi respects the decision of Senator Christopher Bongo to quit from presidential race. In a text message, Cusi said he is sure that Go did it for good reason and the party support the move of the senator. On Tuesday, Go announced that he is backing out from the presidential race, saying that his heart and mind were resisting and that his family was against his presidential bid. According to Cabinet Secretary and Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, the PDP Laban Cusi Group is set to hold a series of meetings to discuss its next move after the withdrawal of Senator Go. This is very new. These are very new developments, no? Kaya as far as PDP Laban is concerned, alam ko magkakaroon ng mga series of ang PDP Laban para pag-usapan po ito at hintayin na lamang po natin yung any statement na ilalabas po ng PDP Laban tungkol po dyan. Senator Go initially filed his candidacy for Vice President and later on withdrew and then ran for President under the Federalismo ng Dugon Dakilang Samahan or PDDS, an allied party of the ruling party PDP Laban. His withdrawal of his presidential bid left the party without a standard bearer for the next year's vote. Umatras na sa pagkandidato sa pagkapangulo sa darating na halalan si Senator Christopher Bongo. Pangunahing dahilan ng senador sa kanyang pag-atras ay ang kanyang pamilya at si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayaw rin talaga ng aking pamilya. Kaya naisip ko na siguro ay hindi ko pa po panahon sa ngayon. Diyos lang po ang nakakaalam kung kailan talaga ang tamang panahon ko. Ayaw ko rin pong lalong maipit si Pangulong Duterte. Higit pa po sa tatay ang pagmamahal ko sa kanya. Matanda na po siya at marami na siyang naibigay sa bayan kung kaya ayaw ko nang dagdagan pa ang kanyang problema. Sa isang text message, sinabi ni PDP Laban President Energy Secretary Alfonso Cusi na naniniwala siyang may magandang dahilan ng senador kaya niya ito ginawa at sinusuportahan nila ito. Dahil sa desisyon na ito ni Senator Go, maiiwang walang standard bearer ang Partidong Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS kasama si Pangulong Duterte na tatakbo bilang senador. Tiyak na aabangan naman ng ibang partido kung sino ang bagong i-endorso o susuportahan ni Pangulong Duterte bilang susunod na lider ng bansa. Ayon kay Presidential Aspirant Senator Panfilo Lacson, hindi siya lalapit kay Pangulong Duterte para humingi ng endorso. Mahirap sagutin yung open or willing or we will seek, but definitely we will not seek endorsement kasi masyadong presumptuous on our part. Noon pa man, ayon kay Lacson, may pahiwatig na sa kanila sa Senado si Senator Go ukol sa pag-aalinlangan niya sa pagtakbo bilang Pangulo. Maski noon pa, ini-indicate niya na talagang medyo half-hearted yung kanyang para napilitan lang siya. So, yun lang masasabi ko and I wish him luck. After all, he's my colleague in the Senate. Nakipagdialogo ngayong araw si Lacson kasama ang kanyang katandem na si Senator Vicente Soto III sa bus sector. Sa isang panayam naman kay Manila Mayor Isko Moreno sa Maynila, sinabi niya na hindi siya tatanggi sakaling mapusuan siya ni Pangulong Duterte na i-endorso sa eleksyon. Pero ayaw pa rin niyang pangunahan ng kampo ng Pangulo. Pinangunahan ni Yorme sa Maynila ang paggunita ng anibersaryo ng kapanganakan ng bayaning si Andres Bonifacio. Kasama rin ni Mayor Isko ang kanyang running mate na si Doc Willie Ong. Sumama naman sa marcha ng ilang grupo ng mga manggagawa sa Maynila ang labor leader na si Leody de Guzman. Ayon sa kanya, ang pag-atras ni Senator Go ay nangangahulugan ng pagtibay ng tambalan ni Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte Carpio. Nagsalubong pa rin anya ang kanilang interes sa kabila ng patutsada ni Pangulong Duterte laban kay Bongbong. Ayon naman kay Senator Manny Pacquiao, hindi pa naman anya formal na umaatras si Go. Pero nirerespeto niya ang naging desisyon ng kanyang kapwa-senador sa darating na halalan. Si Pacquiao ay nag-iikot ngayon sa Mindanao, partikular na sa ilang bayan ng Agusan del Sur.
Ngayong araw ay nag-ikot naman si Vice President Leni Robredo sa Sorsogon at Masbate kung saan hinarap niya ang kanyang mga taga-suporta at nag-courtesy call rin sa ilang lokal na opisyal. Ang magkatandem naman na si Marcos at Mayor Duterte Carpio ay nasa Borongan City, Eastern Samar. Magkasamang nag-motorcade ang dalawa at sinalubong naman sila ng kanilang mga taga-suporta. So nag-withdraw na raw ang Bongo. No, tingnan nga na natin kung ano yung mga sinabi ni Senator Bongo, ha? Bongo withdraw. So ito, balita ng Inquirer at Rappler. Next. Manila Times na lang, mas bet ko to. Ito, binalita, Senator Christopher Bongo drops out of presidential race. Senator Christopher Lawrence Bongo on Tuesday announced that he is withdrawing his candidacy for president in the upcoming 2022 national elections. Ang sabi daw po ni Senator Bongo, ayaw rin talaga ng aking pamilya kaya naisip ko na siguro ay hindi ko pa panahon sa ngayon. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan ang tamang panahon. Ayaw ko ring maipit si Pangulong Duterte. Higit pa sa tatay ang pagmamahal ko sa kanya. Matanda na po siya at marami na rin siyang naibigay para sa bayan. Ayaw ko na pong dagdagan pa ang kanyang problema. Nananatili akong tapat sa kanya at nangako akong sasamahan ko po siya habang buhay. Okay. Yun po ang pinangako. Alright. Yun po ang RJB kind. Okay. Yun po ang pinangako ko sa kanya noon pa man. Alright. In the past few days, I realized that my heart and mind are contradicting my action. Talagang nagre-resist po ang aking katawan, puso at isipan. Nung TP apologize to BG, ba't ako mag-apologize? Gago ka. Anyway, tao lang po ako na nasasaktan at napapagod. Sa ngayon po, yung mga rason ko, that is why I'm withdrawing from the race. Having said this, I leave my faith to God and to the Filipino people. Ano ba ito? Ingay mo Okay, ban. Ba't ako mag-apologize kay BG? Huwag nga kayong addict. Alright, ba't ako mag-apologize? Ako ba tumakbong presidente? Ako ba tumabla kay Inday? Hindi naman. Okay, RJB kind. Having said this, I leave my faith to God and to Filipino people as I vow to do my best every day to serve selflessly and tirelessly. I am willing to make the supreme sacrifice for the good of our country and for the sake of unity among our supporters. Sa mga nagnanais maging Pangulo at iba pang gusto magsilbi sa bayan, sana po ay unahin niyo ang kapakanan at interes ng Pilipino. Totoo naman din. Sabi ni alright, ganito guys yung chismis. No, so sabi ko kanina, alright, ang eksena, ba't ako magsosorry? Ano yun? Ba't ako magsosorry? Gago ka? Anyway, ganito po eksena. So sabi ko, sige na nga, nag-withdraw na. Guys, ang tanong, nag-withdraw ba? Hindi pa po nag-withdraw. Kasi sabi ko kanina, nag-announce siya. Sabi, mag-withdraw na raw siya. Okay. Tapos sabi ko, kausap ko yung mga friends ko, mga kamarites ko sa mga political circle. Sabi ko, guys, nag-announce, mag-withdraw daw. Ganyan. Tapos sabi nila, kunin ko lang yung Eto, may isa akong sinabihan. Secret lang muna kung sino. Malalaman nyo rin siguro in a few months. Ang sabi sa akin, wait. Ang sabi ko, wait. Okay, sinend ko sa kanya yung report ng Bongo na just in. Senator Bongo officially announces his withdrawal of candidacy for president today, November 30th, via Naomi Tiburcio, People's Television, PTV. Alam mo yung comment, alam mo yung reply, common nila na reply, hanggang wala sa COMELEC ang papel, that's not it. Intention to withdraw pa lang yon. Technically, Senator Bongo is still a presidential right now. So, wag nyo kung uutotan na sasabihin nyo, girl, lilinawin ko sa inyo
In-announce lang po ni Senator Bongo na magwi-withdraw siya. Hindi pa siya nagwi-withdraw. Let's be clear about that. Up to now, he is still a presidential candidate. Okay? Huwag kayong masyado mga etchusera dyan. Excited kayo. Alright. So, ganito. May mga sumunod pero huwag nang basahin. Tapos may isa pa akong politiko na tinanong. Ang sabi niya, hold on. Withdrawal version 2.0. Timing na timing. Sarado ang COMELEC. Hindi ko alam kung drama lang yan pero it ain't over until the fat lady sings. Napaka-anticlimactic kasi dahil sa in-announce niya holiday pa. Kung di na lang niya ginawa, ganun yung sabi dito. Well, sa akin naman, RJ be kind. Well, sinabi niya na, in-announce na niya na mag-withdraw siya, so let's just presume for now na he's gonna withdraw. Alright? However, the fact is, he has not withdrawn yet. Diba? Tandaan niyo yun a few days ago, ang sabi niya, he was thinking about whether to proceed with the campaign or not. Tapos, several days later, alam naman, tumirada na naman. Tapos, ngayon, may announcement naman na, mag-withdraw, pero hindi naman talaga nag-withdraw. Diba? Hindi ko naiintindihan Totohanan lang, guys. Hindi ko gets yung unnecessary drama. Diba? So, anyhow, ang eksena po, guys, tayo natin. Ngayon, ang chismis sa mga political circles, napaka-awkward raw ng situation kasi whether we want to admit it or not, I think this is the first time in relatively recent history na walang administration candidate ang administrasyon. Wala po silang presidential ticket. Pansin nyo? Diba? Tinira na nila si BBM. Diba? Tapos si Inday, ayaw naman kila Bongo. Diba? So, saan yung eksena dito? Sa sino didikita ng administrasyon? At I think it's quite clear, hindi nila sasidean si BBM. Diba? So, saan sila sa side ngayon? Ngayon, there are several top presidentiables, pero yung I'm using the term top na dahil very loosely lang. Ang first, si BBM, obviously, over half, ganyan. Second, si Lenny. Third, Isko. Fourth, wala na si Bongo So, fourth, Pacquiao. Fifth, Lacson. Yung Lacson, malabo yon. Feeling ko hindi masisikmura ni Pangulong Duterte yon. Pacquiao, hindi rin. Hindi naman labo. So, ang choices na lang nila, Isko and Lenny. Siyempre, hindi po pwede yung Lenny. Diba? Sino pa? Lenny? Diyos ko po, no. Hindi po mangyayari yon. Promise. Pag nanalo si Lenny, matik yan. Bongo, PRRD, trip to Europe yan. Ipapalipad na yan papuntang ICC.